Magandang araw sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating video at sa mga bagong subscriber na kapasok pala ngayon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at saka sana i-share ninyo ang ating video at saka i-subscribe para ma-notify kayo sa darating pa nating mga video na i-upload dito sa ating channel dahil simula pa lang natin at saka pangatlong episode pa lang ito sa ating module. Sa module 3 pa lang tayo, marami pang module ang darating, kaya subaybayan at laging panoorin ang ating channel. Maraming salamat. Okay, ang ating aralin ngayong araw is reading an electric meter. How to read an electric meter. So, ito yung papag-aralan natin, ito paliwanag natin. Ito ang kapaloob sa ating video ngayon. Subaybayan at panoorin ang ating video. Okay, narito sa ating screen. Ipakita ko yung long ori na electric meter. Itong dalawa dito sa kanan ay madalas na basahin kasi sa screen makikita na lumaso kung ilang kilowatt hour na ang nakokonsumo. Dati nang titignan kasi automatic makalagay na doon sa screen yung ilang kilowatt hour na ang nakokonsumo. Yung mga numero ay makikita natin kagad doon. So dito tayo mag-focus sa ating dial display kasi ito yung ginamit natin dito sa ating activity, sa ating module. Ito yung nakapaloob doon, kaya ito ang papag-aralan natin paano ito babasahin, paano natin matukoy ang mga numero na itinuturo ng mga pointer doon sa loob ng ating electric meter. Kaya sundan at makinig ng mabuti at tignan mabuti ang ating pagpapaliwanag. Bawat dial class ay umiikot na may kanya-kanyang direksyon. Okay, dito tayo sa ones dial. Okay, ang ones dial ay umiikot ng clockwise o paayon sa ikot ng orasan. Mapapansin natin, nagsisimula ito sa 0, 1, mula sa right papunta sa left. Hindi pareho sa orasan ng kanyang numero, hanggang 0 lang siya, 9, din balik sa 0. Pero ang direksyon ng kanyang pag-ikot ay pa kanan papuntang kaliwa, meaning clockwise. So, kapag nagsisimula ng paanda rin ang inyong mga appliances, okay, unti-unti namang aandar ang ones dial. Una siyang aandar kasi siya naman ang unang sumusukat sa maliit na kilowatt hour. Okay. So, ang ikot niya ay clockwise, papunta dyan. So, kung dyan siya natutok sa 5, so 5 ang sulat natin. So, sa pag-abot niya, sa pagkakaroon niya ng isang revolution, ibig sabihin, kumplito sa isang revolution. So, 9, din 10 na. Punta na sa 0, para ma-indicate na kung naumabot siya na ng 10 kilowatt hour, yung ating tens dial will point on number 1. So makatutok na doon sa number 1 ang ating pointer ng tens dial. Ibig sabihin, mayroon ng 10 kilowatt hour ang nakonsumo. So pag umikot uli, ang ating ones dial, nakaikot na ng dalawa, pupunta na rin sa ikalawang number. Ibig sabihin 10 kilowatt hour na ang nakonsumo. So sa bawat ikot ng ating ones dial, dilipat ng numero ang ating tens dial. Okay, hindi biglaan ang paglipat. Habang unti-unti ang pag-ikot dito, unti-unti rin siyang gagalaw pa unti-unti.
Pag malapit na siya doon sa 9, andyan na siya, papunta na 0, malapit na rin siya sa 4. Pag tumumbok na doon siya sa 0, nakatumbok na rin sa 4. So, yan ang paraan ng pag-ikot ng ating ones dial na may kaugnayan dito sa tens dial. Pag nakakompleto na siya ng 10 ikot, nasa ikasyam na ng ikot, malapit na itong dito rin, malapit na din siyang magiging kompleto sa kanyang unang ikot. Naka 10 na siya dito, ito ay pang 10 ikot na, siya ay pang isang ikot na rin dito. Nakaabot na siya from 9, nagiging 10, so nakompleto na siya ng isang ikot, dito naka 10, dito naka isa. Kaya yung 10 times 10 naging 100 na. 10 times 10, 100 kilowatt hour. Pero naka 0 na siya. Para malaman natin na 100 na ang kanyang naikot, yung dito iikot naman, mag-point na naman yung yung pointer sa 1. So naintindihan? So ibig sabihin mayroon ng 100 kilowatt hour ang konsumo. 1, isulat natin yung 1 dito. Yung dalawang 0, 100. Okay, kilowatt hour. Nakasampo na siyang ikot clockwise. Dito naman sa 100 dial, clockwise na naman siya. Dito counterclockwise. Okay, so naka 1. Nakasampung ikot na siya. Dito tuturo na siya ng 1. Meaning 100 kilowatt hour. Okay, so ikot naman siya ng another round. Dalawa na naman dito, 300. Another round. So, another number. Another round. 4 na naman. Hanggang makabuo siya ng 10 ikot. Pag naka 10 ikot siya na, umabot na sa siyam, ito na yung kanyang pang 10 ikot. Papalapit na rin siya na makabuo ng isang ikot ang ating hundreds. Ang hundreds dial natin makabuo na rin ng isang ikot. Pag nakabuo na siya ng isang ikot, ibig sabihin 10 times 100 paging 1,000 na. Dapat nasa 0 man. Paano man dikit na 1,000 kilowatt hour na? Ito namang 1,000 dial ang mag-ikot yung kanyang pointer papunta sa 1. Ibig sabihin, lagay natin dito 1, 0, 0, 0. So, 1,000. Okay. Kung yan ang sabay ng ikot ng kanyang mga dial. Ibig sabihin, 10 ikot dito, matapos ang 10 ikot dito, pupunta na rin siya, makaabot na din siya sa isang ikot. Pagka 10 ikot na siya dito, automatic aabot din siya mula dito, makabuo na rin siya ng isang ikot. 10 ikot dito sa ating hundreds dial, isang complete revolution sa ating 1,000 dial. So nakakompleto na siya ng isang ikot. O iwanan mo natin doon. Nakabuo siya ng isang kompletong revolution. Isang ikot na. So dito naman siya magturo. Thousands, umabot siya ng isang ikot, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Pag abot dito, 10,000 na. So, 0 man. So, paano malaman natin 1,000 na? Ito na naman na magturo. So, 1. So, 1, 10,000. Isang 10,000. So, 10,000. Nakabuo na ulit siya ng isang round, 20,000. Another round, kanyang mabuo 30,000. So ang kanyang pointer ay ikotin kasabay kung ilang ikot na dito. Sa buong ikot ng ating 1,000 pointer, sasabayan ito ng ating 10,000. Kabuo ng isang ikot, isang numero naman ang lalakbayin ng ating pointer sa 10,000 dial. So ganito ang
paano sila nag-rotate, paano sila nag-move. So, magkaibang direksyon ang bawat dial. Ang magkapareho, ang ones, ang hundreds, at saka yung 10,000 dial ay magkaparehong clockwise. Ang 10 dial at saka thousands dial ay magkapareho rin na counter clockwise ang kanilang direction. So, dito tayo ngayon sa ating module. Paano natin binabasa ang mga dial, ang mga pointer doon sa dial ng ating doon sa activity ng ating module? Magbigay tayo ng example. Okay, halimbawa ito na yung nagiging movement ng ating mga pointer. Ito na yung itinuturo ng ating mga pointer. Okay, isa-isa nating basahin. Sabi ng ating rule o yung guide natin in reading an electric meter. Okay. So, dito tayo magsisimula sa kanan. O start from E to A dito. So, dito. Okay. So, basahin natin. Ano nagkaturo? Dito sa ones dial. Nasa gitna ng 6 at 7. So, basahin natin to the lower number. 6 pa lang siya, hindi pa mabot sa 7. Kaya, according to the rule, stick to the lower number. Next, 10's dial. In between 2 and 3. So, lower number is 2. So, 2 ang basa natin dyan. Dito, 100's dial. In between 1 and 2. Hindi pa mabot sa 2. So, stick tayo sa 1. Okay. For example, dito yan, nakatutok yan sa 6. So, 6 tayo. Nakatutok man sa 6. Okay. Dito, nakatutok sa 1. 1 tayo. So, buuhin natin ang pagbasa. 1, 6, 1, 2, 6. So, ang buong electric meter, yung mga dials, ay basahin natin ang buo. 1, so you have 16,126. 16,126 kilowatt hour ang ating reading. So, ito ngayon ang isusulat natin doon sa ating sagot ng papel. Pag halimbawa ito yung ating nabasa. 16,126 yung ating susulat na reading. So, ganito ang paraan ng pagbasa natin doon sa ating module, doon sa mga activity doon. Ito ang gagawin natin para maging tama ang ating pagbasa, ating reading, para pag-compute natin sa electric consumption, tama ang ating makuha.